Sige, Chero. Dali, oh. Sa OR. Tabi! Anong nangyari dyan? Pumutok na ang panabigan. Sinubukan na ipaanakin ng hilot eh. Pakipage na si Dr. Agustin. Diretso na kami sa OR ah. Dr. Galvez? Dr. Agustin. Dr. Agustin, to the OR, please. Doc, kanina po kayo kailangan sa OR. Alam ko. Bago ka ba rito? Oho. Dr. Agustin. For your information, Dr. Agustin. I am the owner of this hospital. Huwag mo akong tuturuan, ha? I know what I'm doing. Pasensya na ho, Doc. Tomorrow, you can get your salary. And you're fired! Excuse, ha? Gusto nyo, ha? Marami pa to. Sige. Ikot mo. Sir, saan ko ilalagay ito? Dito na lang. Dito, ha? Oh, Joel, Mang Isko. please! Andiyan na! Baka naman magkabulbul yung koneksyon yan. Sumabog pa yung TV. Hindi ho, sir. Alam niyo namang graduate ako ng electronics eh. Mabuti na yung sigurado. Uy! Ano yun? Ano yung nabasag? Patay kang bata ka. O, Daddy, anong nangyari? Mami, pasensya ka na. Bakit ito pa? But don't worry. Promise ko, papalitan ko yan. Ma'am, no problem. May kasabihan tayo dyan. Pushing away the bad luck. Ay nako sir, hindi ho yan totoo. 10,000 ho ang halaga niyan. Ikaw naman kasi, sir. Hindi ka nag-iingat eh. Ano ka ba? Kanina kakampi mo ko Inaayos ko na nga eh. Ginugulo mo pa. Sige na, ligpitin nyo na yan. Mami, ganito yan eh. Promise, papalitan ko rin yan. Promise mo yan, ha? Ito na lang kasi yung natitirang binili natin nung honeymoon natin na galing Bangkok eh. Palitan mo to. Kung hindi,
Outside di ko lambu ka. Oo, promise. Bakit? Yes! Tatay na rin ako! Mami! Buntis ka? Huwag ka muna magpanik. Delayed lang ako ng 2 weeks. Malakas ang kutob ko. Kaya mabuti pa, magbihis ka. At maghahanap tayo ng ospital. Para makatiyak tayo. Kami na lang ni Mang Isko. Aba, hindi pwede yan. Ako ang tatay niyan. Dapat, akong kasama mo. Sige, nang maubos ang mga kasangkapan natin. Mahirap na. May mga ibang tao dyan. At saka, kailangan mo pa silang bayaran pagkatapos nilang magdiskarga ng gamit. O sige. Pero ang gusto ko, akong una makakaalam ng resulta. Mang Isko! Sir! Anong ginagawa niyo dyan? Kanina pa ako nandito, sir. O sige, pakisamahan sa ospital si Ari. Alam ko na, maghahanap ng ospital, sir. No problem, sir. Gusto mo ng sermon? No, sir. Mon, sir. Ano pa hinihintay niyo? Magbibihis na. Sir. Dininig din yung panalangin ko. 7 years. 7 years. Ano ba yan, Mang Isko? Ba't hindi niya nalang buksan yung radyo? Ah, Sakit ma'am. naman sa tenga niyan. Sorry ma'am. Siya nga pala, ma'am. Ba't dito pa kayo magpapatingin, hindi na lang sa Maynila? Mas magaganda ho mga ospital doon. Yun naman talaga ang gusto ko eh. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng kontrahin ang kagustuhan ni Eric. Pero, hindi bale. Ang importante lang naman, malaman ko na positive na ako. Sana nga ho, ma'am. Ma'am, sandali lang ho. Magtatanong lang ako. Tatabi ko lang ho. Naku, Mare, yan pala si Mang Kanor. Dalawang asawa niyan. Oy, ang aga-agang chismis niyan. Asikasuhin mo nga yung anak mo. Huwag ka nang makialam dito. Ano yun, Mare? Ang sabi ko si Mang Kanor, dalawang asawa. Naku, ay nakita ko Oo, sa kanto tigilan nyo nga yan ng aga-agang chismis. Ate mo yan, Dapat ate! sabihin natin to kay Kumare. Oo, ay naku, kawawa naman talaga. Yung Ate. mga ganyang lalaki. Hindi Good ba? morning, ladies. Pwede ba makapagtanong? Saan ba ritong pinakamalapit na ospital? Dalawa pong ospital dito. Gusto nyo pa provincial hospital? Wag naman, iha. Nakita mong bihis ko. Kay gara ng kotse ko. Ang ibig ko sabihin, saan pa ang private hospital dito? Diretsuhin niyo lang ho yung kalsadang yan. Paglagpas ng tulay sa gawing kanan. Thank you, iha. By the way, I'm Francis. Mang Isko, tayo na. Baka wala tayong abutang doktor. Francis ka pa. Isko lang pala pangalan mo. Hambog! Matagal ko nang alam, nagwapo ako. Pero ganun pa man, thank you. Yabang. Dr. David, you have a telephone call, line 2. Dr. David, you have a telephone call, line 2. Magandang hapon ho. Magandang hapon din ho. Dr. De Leon. Ano ho yun? Dr. De Leon, please proceed to OR, please. Maupo ho muna kayo. Dr. De Leon. Salamat ho. Dr. De Leon. Anong kailangan nila? Please proceed to the Dito OR, kami please. kasi itinuro nung nurse sa information.
Actually, bago lang ho kami dito sa lugar. Wala ho kaming kilalang doktor eh. Magpapa-pregnancy test lang po sana ako. Eh, sandali lang ho, ma'am, kasi may schedule siyang ooperahan ngayon. Itatanong ko muna kung pwede. Please naman, kasi malayo ang bahay ko dito eh. Ana, mauna ka na sa OR. Ako nang bahala dito. Yes, Doc. Mrs. Tayo na. Ikaw ba yung mister? Hindi ho. Pero ako ho yung driver. Pwede, pakihintay na lang sa labas. Sige, may ka muna. Anong pangalan mo? Andrea Sandoval. Check upin ko muna yung heartbeat ng bata. Oh, bakit? Wala po. Parang namumutla ka. Blue baby po kasi ako. Teka. Kaya mo. Bibigyan kita ng pamparelax. Sandali lang ha. O ito. Inumin mo muna. Humiga ka. Babalikan na lang kita. Pupunta lang ako sandali sa OR. Oh. Babalikan na lang kita, ha? Oh, Mami, kamusta? Anong resulta ng test? Masakit ang ulo ko eh. Gusto kong magpahinga. Mangis ko, nakapagpatingin ho ba si Andrea? Ewan ko nga ho, sir eh. Sa akin na nga ho inabot ng doktor yung resulta. Positive naman siya. Pero bakit parang hindi siya masaya? Ako nga rin ho, sir, nagtataka eh. Papauwi na ho kami. Hindi man lang ho siya nagsasalita. At saka, sir, alam nyo, mahigit 2 oras siya bago lumabas sa klinika ng doktor. Nung iniabot nga ho sa akin yung resulta, matagal pa ho bago siya nagising. Epekto daw ho yun ng gamot na ipinainom sa kanya. Mami! Mami! Bakit ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Magsalita ka! Ano ba nangyayari sa'yo? Kinasa ako! Ano? Sino may gawa sa'yo niyan?
Papatayin ko siya! Thank you. Myra, pasensya ka na. Medyo malayo lang itong lugar namin. Pero kailangan lang talaga namin ng tulong mo. Walang problema. Nasaan si Andrea? Nandun siya sa loob. Kausap ni Hepe. Halika. Pasok na tayo. Ano ba talaga nangyari? Sa loob ko na ipapaliwanag. Pasok. Nakaw daw ko ng kalabaw eh. Ako ng kalabaw. Oo. Nagbibintangan lang. Ano ba nangyari? Luya mo na yan. Pagkatako ng talo. Kasama pa ng kalabaw. Lumang tugtugin na yan. Hindi madaling kaso yung gusto niyong isampa kay Dr. Agustin. Kilala siyang tao dito sa amin. Pero makakaasa kayo na magiging pareha sa inyo ang batas. Pepe, yun po ang inaasahan namin. Dad, natatakot ako. Baka masayang lang ang lahat. Una sa Diyos. Pangalawa sa batas. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Kung talagang inabuso ka, huwag kang mag-alala. Nasa likod mo kami. Pepe, maraming salamat po. Sige. Sir Eric? Ma'am? Tuloy kayo mga isko, bukas yan. Magandang gabi ho. Bakit to mga isko? May mga babae ho. Gusto raw nila kayong makausap. Importante daw ho eh. Mami? Ano? Sige po, papasukin niyo. Sige ma'am, sasabihin ko. Dapat lang sa kanya yun. Tuluyan na natin siya. Marami na tayong nabiktima. Oh, uminom muna kayo. Salamat po. Oh, eto. Thank you po. Diyos, Salamat. andyan na pala sila. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Paupo muna kayo. Kayo talaga sadya namin. Anong kailangan niyo sa akin? Napanood po namin yung ginawang interview sa inyo ni Myra Santos. Napagkasunduan po naming 5 na tulungan po kayo sa problema nyo. Sa gagawin namin ito, siguradong tatakwil kami ng mga asawa namin. Pero kailangan matigil na ang kasamaan niya. Diretsuhin niyo na kung ano yung gusto niyo sabihin. Pare-pareho lang tayo naging biktima ni Dr. Agustin. At handa kaming tumistigo laban sa kanya. Five, 4, 3, 2, 1. Narito tayo ngayon sa bahay ni Mrs. Andrea Sandoval, kasama ko ang isa sa titistigo laban kay Dr. Rodrigo Agustin. Mrs. Garcia, ilang buwan na ba ang dinadala mong sanggol ang pagsamantalahan kanya? 3 buwan na akong buntis. Hindi ko nagawang magsumbong dahil maimpluwensya sa amin ang doktor na yan. Kaya mo yan. Nung una, tinago ko sa asawa kong nangyari. Pero kailangan ko nang sabihin. Bagamat natatakot akong malaman niya to.
nabuhayan ako ng loob nung malaman kong hindi pala ako nag-iisa. Isa pa, natakot ako na baka malaman ng asawa ko. Yun pang maging dahilan ng paghihiwalay namin. Mrs. Garcia, ano po nagtulak sa inyo para labanan si Dr. Agustin? Alam ko na hindi ako nag-iisa, na walang dahilan para maghari ang kahayupan niya. At hindi kami titigil hanggat hindi siya napaparusahan. Hello? Hello, Rodrigo. Ano na naman tong nabalitaan ko? How many times do I have to tell you to stop your drinking habit? Yan na nga ang dahilan kung bakit ako nagbakasyon dito sa Amerika eh. Dahil ang akala ko, ititigil mo na yan pag nagkalayo tayo. Remember, ipinagkatiwala sa'yo ni Papa ang buong ospital dahil sa pakiusap ko. And I don't want you to fail them. I'm 3 months pregnant at gusto ko, paglabas ng anak natin, maayos ang buhay natin. Sobra ng pahirap ang ginawa ko sa'yo. I have to stop this. Once and for all. What are you trying to say? Rodrigo, huwag kang mag-isip ng masama, okay? Mahal na mahal kita. Pera lang naman ang katapat na problema mo eh. I'm going home soon. And please, please Rodrigo, hintayin mo ko, okay? Don't do anything stupid. Huwag kang mag-alala. Ako ang aayos ng lahat. Hello? Rodrigo, are you still there? Hello? Answer me, Rodrigo. Hello? Rodrigo, please answer me. Hello, Rodrigo. Ano ba? Sumagot ka. Answer me, please. Rodrigo. Rodrigo, please answer me. Hello? Emily. Mahal na mahal ko, Emily. No, baby. Mahal na mahal din naman kita eh. This is not the end of your career. Please don't do anything stupid, okay? Please.
Pare ha? Ito gusto Ah, ko. gusto mo ha? Ito gusto ko. Ang usok! Ano ba yan? Ano ba yan? Para tayong iniiyaw ah. Andrea, bakit hindi niyo naman sinama si Inday? Nasaan ba siya? Total, nakilala mo na ako. Nagpaalam sa akin. Uwi raw muna sa Bisaya. Gusto nang magpakasal dun sa boyfriend niya. Maganda naman yung pupuntahan. Yung ba naman nakakakuha pa ng boyfriend? Yung itsurang yun? Ano ba yun? Hayaan mo, pagbalik ko sa Maynila, ihahanap kita ng bagong tagapag-alaga dyan sa bata. Uy, talaga? Sige. Sir, talaga bang walang bola yan? Wala eh. Teka. Eto sir, kaya mo? Sige, hagis mo. Sisiguraduhin ko sa yung sa mukha mo tama niyan. Sige namang isko. Puro ka naman forma dyan eh. Eh sir, baka hindi nyo kaya tamaan to, mabilis ang bato ko. Eh di subukan mo. Magsitigil nga kayo. Mamaya kayo pang magkasakitan yan eh. Hindi, Mami. Sinusubukan yata ako nito ni Mang Isko eh. Tira. Bahala nga kayo. Yan ba ang bahay ni Andrea Sandoval? Oo, ma'am. Sige na, Mang Isko. Tayo na. Tingnan mo si Daddy, oh. Daddy, tingnan mo yung anak mo, oh. Ang kulit-kulit. Mang Isko. Ihagis niyo na. Sige na. Sir eh, bato to eh. Wala ba talagang bola? Matigas to. Hagis niyo na. Ano ko? Bale? Aba, loko pala to eh. Malapit na ako. Oo, magluto ka na. I love you. O sige, bye. Ikaw kasi, hindi ka nag-iingat. Oh, huwag ka matakot. Nabundol kita kanina. Pero kung gusto mo, dadaling kita sa ospital. Huwag na ho. Wala naman hong masakit sa akin eh. Pasensya na ho. Malayo ho ba ang bayan dito? Bakit? Tagaron ka ba? Hindi ho. Taga Baguio. Naghahanap ho kasi ako ng trabaho. Tama ang dating mo. Talagang naghahanap kami ng yaya. Yung bang at the same time, makakatulong din sa trabaho ko. Mag-noodles ka muna. Mang Isko, nakakaya naman ho sa kanya. Baka white collar job ang hanap eh. Napakababa naman ang trabahong inaalok nyo. Eh, hindi naman ho ako maselan. Sa hirap ho ng buhay ngayon, kahit anong trabaho, tatanggapin ko. Good answer! Kung gusto mo, dito ka nalang magtrabaho sa amin. Kanina pa tayo nag-uusap, siya nga pala. Ako si Andrea. Siya naman ang asawa ko, si Eric. At siya naman ang katiwala namin. Mang Isko, at your service.
Ako naman si Rina. Rina de Guzman. Mabuti pa Mang Isko, samahan niyo na si Rina para makapagpahinga na. Halika, sasamahan kita doon sa kwarto natin. Mang Isko, Sir naman, hindi ba magkalapit yung kwarto namin? Ang ibig sabihin niyan, pag may kailangan siya, madali niya akong kakatukin. O sige na. Maraming salamat. Oh, halika na. Mami, bakit tinanggap mo na? Ni hindi pa nga alam kung anong tunay na pagkatao nun eh. Akong bahala. Woman's intuition. Halika na, matulog na tayo. What a beautiful morning! Rina, mukhang masarap yung hinanda mong almusal ah. Pakitawag niyo muna po sila, maliligo lang ako. Baka gusto mo sabay na tayo. Hindi ho ako sanay sa ganyang biro. Masanay ka na. Nandito ka sa masayang pamilya. Tatawagin ko na. Mami, kanino mo bibigay yung mga luma mong damit? Kay Rina, kawawa naman eh. Napansin ko kasi kagabi, nung dumating siya wala siyang dalang gamit. Mami, basta, huwag ka masyado magtitiwala. Sir Eric? Sandali! What a Beautiful morning! Eh? Nako, Mang Isko. 10 taong ko na hong naririnig sa inyo yan. Wala bang iba? Hayaan nyo, sir. Mag-iisip ako ng bago. Akin na yan, sir. Ikaw nang magbigay nito kay Rina. Tapos, papuntahin mo si Mang Isko at meron pa akong ibibilin sa kanya. Titignan ko yung bata. Rina? 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 Ay! Sorry ah. Pinabibigay nga pala ito ni Andrea. Magbihis ka kaya muna. Akin na. Sorry ulit ah. Tutuloy na ako. Cheers! Sir, Alam mo, itong best friend ko, Sino? ang unang niligawan ng asawa kong si Eric. Binasted. Ginawa ko. Sayang eh. Alam mo, Andrea, lasing ka na. Hindi. Mami, pinapaya mo naman ako eh. Ano? Totoo naman ang sinabi ko, di ba? ito si Sir Alam mo, Bicol. Labs ko tayo. Best friend ko to Isko, Sir. Alam mo, ikaw talaga. Pinapaalala mo pa yun. Kasi nagpapasalamat ako, binasted mo. Ganon. Napunta sa akin.
Daddy. Ano ba? Daddy, tama na yan. Alam mo naman pag nagbabasa ako, ayoko na i-istorbo. Kahit na nasa kondisyon ako? Sigurado ka ba? Mag-aaya ba ako kung hindi pwede? Halika nga. Mami, okay ka lang? Huwag na huwag mong iitok. Gusto ko pakain sa'yo. Tumisip na akong asawa. Mami, itigil na natin to kung di mo na talaga kaya. Hindi mo naman kailangan gawin to ha. Tama na sa akin na binigyan mo ako ng anak. Minsan mo nang itinaya ang buhay mo. Ayoko na maulit yun. Kaya kong magtiis. Salamat sa pangunawa mo. Magpahinga ka na. Good night, Eric. Good morning. Nandyan ba si Andrea? Kanina pa nakaalis pumunta ng rice mill. O sige, di bale, tatawagan ko na lang siya sa cell. Halika, tuloy ka muna. Sandali lang Oo, sige. Hi, Pauline! Hello! Hello, Andrea. Nandito ako sa bahay mo ngayon. Pinuntahan ko si Eric sa job site sa Bulacan. Hindi daw niya dala yung pinapagawa kong plano ng bahay. O sister, uwi ka na ha? Kasi nasa kwarto mo daw yung mga kailangan ko
Andrea, why are you so confident to leave your child with a stranger? Anyway, hintayin kita. Okay, thank you. Bye. Sorry. Hindi mo ba alam kung magkano yung pinasa mo? Kahit 3 buwan mong sweldo, hindi ka kasya. Sabi ko sorry. Hindi ko sinasadya. You don't know me personally. So don't you ever on me again! Buti gising ka pa. Papunta talaga ako sa kwarto mo eh. Rina, pasensya ka na kay Myra ha, kung may nasabi siyang hindi maganda sa'yo. Siguro, hindi lang naging maganda ang pagkikita niyo ulit. Wala naman sa akin yun eh. Andrea, ikaw na sanang bahalang humingi ng dispensa kay Myra. Kung may naisagot man ako sa kanya na hindi maganda. Oo, pero sigurado ako na pagdating ng araw, magkakasundo rin kayo. Alam mo, simula sa pagkabata, kilala ko na siya. Siya nga pala, binili ko kanina itong wireless intercom. Yung isa inilagay ko sa kwarto ni baby. Ito namang isa, ilagay mo sa kwarto mo. Para kung sakaling umiiyak yung bata, maririnig mo siya. Inaantok ng baby ko. Andrea, pasensya na ha. Okay. Good night, baby ko. Good night. Bye. Hello? Hello, Eric. Oh, Myra. Anong balita sa pinalalakad ko sa'yo? Okay na ang lahat. Remember, Oo naman. malapit na. Pero gusto ko, liman lahat. Oo, walang problema doon. O ano, magkita tayo mamaya. Sige. Saan? Sa dating restaurant? Bilisan mo ha. Baka malate ka na Oo, naman. papaalis na nga ako ngayon eh. Talaga ah. Pero ingat ka lang ha. Oo. Baka makahalata si Andrea sa plano natin. Ikaw mag-ingat sa asawa mo. O sige na, bye. Sige. O, hindi ka ba muna mag-aalmusal? Siguro sa job site na lang. Tanghali na eh. Sige. Sige, Sandali, kailangan mo yata ito. salamat ha. Kanina ka pa Tagal ba? mo naman. Kanina pa ako dito, no? Sorry. Kumain ka na ba? Hindi pa. Order. Gutom na nga ako eh. Umorder ka na. Sige. Waiter. Sir? Bigyan mo ako ng isang coffee. Hindi na po, sir. Sige na po. Oh, pagkatapos niyan, lagay nyo kagad sa truck ha. Oh, sir.
Eto na ba yung i-deliver papunta sa Maynila? Oo, sir. Dalian nyo. Ma'am Andrea, salamat naman po at nagpunta kayo dito. Bakit, Susan? May problema ba? Tungkol po sa mga tauhan. Halika, sumunod ka. Sabi mo sa akin. Tayo na. Ano ba yun? Mauna kayo. Kasi ma'am, nangihingi ho ng increase yung mga tauhan natin. Naipangako niyo ho yata sa kanila yun ng huling meeting. Kaya ang dinig ko ho, nagbabalak ho sila mag-strike. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko. Maganda umaga. Basta ka na, pare. Huwag kamay mo, maipit oh. Good morning po, ma'am. Marami na po kayong sulat sa loob. Susan, huwag mo sanang sirain ang pagtitiwala ko sa'yo. Dahil alam ko na kahit wala ako, kayang-kaya mo ang lahat. Salamat po, ma'am. Sige po, at ako na po, ma'am, ang magpapaliwanag sa tauhan natin. Sige po. Mang Isko, Hmm? kape. Ma'am, with cream or milk? Sugar. Sugar. Okay. Ma'am, masama ho ba nararamdaman nyo? Iba kulay nyo ah. Sandali lang ho ah. Kukuha ko kayo ng tubig. Good evening, ma'am. Uy, may sumpong siya. Bakit ang lungkot mo? May problema ba sa rice mill? Pwede bang magtanong? Uy, mukhang seryoso yan ah. Tungkol saan? Madalas ba kayong magkita ni Myra? Hindi. Yung totoo ang gusto kong marinig. Anong totoo? Anyway, wala namang masama kung nakikita kami ni Myra. Considering that she's a member of the family.
A friend of the family. Enough of this. Pagod ako. Kung gusto mo ng diskusyon, bukas. Magsasawi lang ako. Bakit ba ang aga-aga ang init-init ng Tingnan mo, ulo ang araw ng birthday ko, Saan nakalimutan ka na niya. pupunta? Mang Isko! Good morning, Ma'am. And happy birthday! Si Sir Eric hinahanap nyo. Ma'am, kanina pang alas Akin na 5. yung susi. Ako na magmamali. Akin na yung susi! Ito. Andrea! Ma'am, saan ba kayo pupunta? Eh, tsak na magagalit sa akin si Sir Eric eh. Ma'am, sandali lang at bubuksan ko yung gate. Ma'am! Lalo, patay na naman ako nito kay Sir Eric. Mami, happy birthday. Huwag mong gawing alibay ang birthday ko! Ako rin. May regalo sa'yo. Nanggaling ako sa opisina. Sa job site. Ni Anino mo, walang nakakita sa'yo! Talagang walang makakita sa akin doon. Dahil kanina pa ako nandito. Oo, alam ko. Dinaanan mo si Myra eh. Eric, of all people, bakit si Myra pa? Bakit? Magaling ba siya sa kama, ha? Are you her? Tama na! Andrea, please! Mali ang binibintang mo. Happy birthday. Myra, Happy birthday, Ma'am. Happy birthday. ito ang dahilan kung bakit kami nagkikita ni Myra. Pinaghirapan niyang hanapin ang mga kaibigan niyo dahil sa pakiusap ko. Para bigyan ka ng sorpresa sa kaarawan mo. Happy birthday, Andrea. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Dong! Magandang gabi. Andiyan ba si Myra? Nandiyan po, sir. Pasok kayo.
Myra. Pasensya ka na. Ha? Kasalanan ko yung lahat eh. Uminom ka. Huwag na, Myra. Wala naman kasi alam dito si Andrea eh. Talagang wala siyang alam. Dahil hindi niya iniintindi ang damdamin ng iba. Tama na. Tama na. Gusto kong maglabas ng sama ng loob. Matagal ko na itong tinago. Dito sa dibdib ko. Sa puso ko. Sa utak ko. Alam mo ba kung bakit dito ako nagpatayo ng bahay na malapit sa inyo? Dahil sa kanya. Myra, ako nang hihingi ng dispensa. Sa ginawa ni Andrea. Hindi mo na kailangan humingi ng dispensa. Dahil matagal ko na siyang inunawa. Alam mo ba kung bakit kita binasted noon? Dahil sa pakiusap niya sa kanyang magulang. Nakapagtapos ako ng pag-aaral. Ibinigay nila sa akin ang ginhawa ng buhay. Lumaulila ako. Kaya tinalikuran ko ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil alam kong mahal na mahal ka ni Andrea. Kaya wala nang dahilan para ipilit ko pang pagmamahal ko sa'yo. Nagawa mo sa akin yan. Paano na ngayon? Hindi ko na kayang pigilan ang damdamin ko para sa'yo. May pamilya na ako. Eric, hindi mo ba ako kaya pagbigyan kahit minsan lang? Hindi mo nalalaman ang sinasabi mo. Pagbigyan mo na ako. Lasing ka, Myra. Hindi ako lasing. Saan ka galing? Doon ka natulog kay Myra, no? Magdamag kitang hinintay para mag-sorry. But not this time. Alam kong may nangyari sa inyo. Alam mo may nangyari sa amin? Asan ang ebidensya mo? Hindi ko na kailangan ng ebidensya! Nararamdaman ko. Bakit? Ha? Magaling ba sa kama ang kaibigan kong yan? Stop it! Sige, tuloy mo! Nasaan ang pangunawa mo? Alam mo na kahit na meron akong karamdaman, pinagampanan ko ang pagiging asawa ko sa'yo. Kama lang pala, kama!
Yan lang ba ang katapat ng paghihirap ko? Harapin mo ako! Andrea, tama na please! Hayop ka! Hayop ka! Ano ba? Andrea! Andrea! Andrea? Andrea! Ano ba? Huwag kayong tumanga dyan! Dali natin siya sa ospital! Ma'am! Ma'am! Sir! Sir, wala pa rin ho bang balita? Tama na yan. Wala namang may gusto sa nangyari eh. Pero malaki pa rin ang naging kasalanan ko sa kanya. Lalo ko lang pinalala yung problema. Eric, lahat tayo nagkakamali. Minsan, kung sino pa yung inuunawa mo, siya pa hindi nakakaintindi sa'yo. May pagkakataon naman na ang pagkukulang sa'yo ng isa, pinupuna naman ng iba. Mahal na mahal ko si Andrea. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Alam kong matagal ka na rin nagtitiis sa mga pagkukulang ni Andrea. Sa mahabang panahon. Sa lamig ng Wag. Wag. Tutulungan kita. mapigil ang init ng damdamin. Kahit sa puso mo'y walang nadarama na pag-ibig. Tahimik mong mundo'y biglang magdidilim pag di mo napigil. Nakita ko ang ginawa niyo kagabi. Pinariringgan mo ba ako, Mang Isko? Eh, sino pa ba sa palagay mo, ha? Eh, tayong dalawa lang naman na nandito.
Bakit? Masama bang dumamay sa taong nalulungkot? Hindi sa parang iniisip mo. Tatapatin na kita, Rina. Tigilan mo na si Eric. Huwag mong samantalahin ang kabaitan ng mag-asawa. Mangis ko, ang isang ibon, kapag nakawala sa hawla, naghahanap yan ng pugad na madadapuan. Ngayon, kung ayaw mong mawala ang isang ibon, kailangan pakainin mo. Alam mong malaki ang pagkukulang ni Andrea kay Eric. Yun lang ang pinupunuan ko. Binabalaan kita. Handa akong itaya ang buhay ko para sa kanila. May kumurot sa puso ni Angela. Sayang, kung hindi sila nagpadalos-dalos noon, kung hindi sila nagpapadala sa kanilang insecurities, malamang ay malayo na narating nila ni Arman. Mami? Daddy. Mami, sandali lang ha. Tatawag ako ng nurse. Kumusta ka na? Worried lang ako sa nangyari kaya nagpunta ako dito. Hindi ko alam kung hihingi ako ng sorry o tatalikuran ko ng pagiging magkaibigan natin. Andrea, alam mo na malaki ang utang na loob ko sa'yo. Lalo na sa magulang mo. Without your help, I'm nothing. Kung may tao mang dapat maghirap, ako yun. Hindi si Eric. Dahil mahal na mahal ka niya. Hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko sa inyo. Pero kung sa tingin mo may kasalanan ako sa'yo, sorry. Wala kang kasalanan. Mahirap ipaliwanag pero... You don't need to explain anymore. You're still my friend. Eric, puntahan mo na si Andrea. Tutuloy na rin ako. Sandali. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa nangyari sa atin. Ginusto ko yun. Kaya hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Huwag mo akong intindihin. Mag-umpisa uli kayo ni Andrea. Paano ka? I'm fine. I'll go ahead.
Oh, Mami. Ba't hindi ka pa maligo? Ayoko. Medyo masama ang pakiramdam ko eh. Ano ba? Nagpunta tayo rito to relax. Akala ko ba pinatawad mo na ako? Oo. Malaki naging kasalanan ko sa'yo. Huwag na nating pag-usapan yan. Siguro, I'm not yet adjusted sa mga nangyari. Kung bubuksan mo lang ang puso mo, magiging maayos ang lahat. Mami, please. Alang-alang sa anak natin. Tulungan mo ako mag-umpisa ulit. Sir, sigurado ba kayo sa ginagawa nyo dyan? Baka lalong lumala yan eh. Ako na lang siguro. Eh kaya nga humina aircon nito eh. Dahil sa kagagawa ninyo. Oh, Eh pinabibili ko sa'yo compressor eh. Binili mo starter? magkaiba ho ba yun? Ay natural. Magandang umaga ho. Ha? Dito ba si Francisco Baluyot? Ako nga yun. Sulat to para sa inyo. Pakipirmahan lang ho. Pirma na ho ba yun? Okay na yun. Sir, Mangisko, may problema ba? kailangan kong lumuwas na Maynila eh. Maluba ang misis ko. Ganun ba? Ay kung anong pwede kong itulong, huwag kayong may magsabi. Maraming salamat ho, sir. Babalik naman ho ako kaagad. Sige. Pakipadala mo naman yung video footage ng interview ko sa mga squatter sa Payatas. Kailangan ko kasi yun bukas eh. Teka, paano mapupunta sa akin ang kopya? Eh, dyan natin pinanood sa bahay nyo. Wala dito sa akin. Sigurado ako, iniwan ko dyan. Akala ko ba kinuha mo sa kwarto ko yun? Hindi ko kinuha. Hanapin mo muna. Ay, eto na. O, kita mo na? O sige, magkita na lang tayo sa studio ha. O, sige. Bye. Bayad oh. Rina, nandiyan ba si Ma'am Andrea? Obvious ba? Ayan yung kotse, oh. Hiram sana ako ng pera eh. Pakitawag naman oh. Puntahan mo sa kwarto. Ikaw ang may kailangan, di ba? Suplada naman ito. Mama Andrea? Mama Andrea? Narito tayo ngayon sa bahay ni Mrs. Andrea Sandoval. Kasama ko ang isa sa titistigo laban kay Dr. Rodrigo Agustin. Magandang hapon po. Nandito po tayo ngayon sa sementeryo kung saan hinatid ang labi ni Dr. Rodrigo Agustin. At susubukan po natin interviewin si Mrs. Emily Agustin. Sandali lang po. Interviewin ko lang. Sige, tuloy mo. Mrs. Agustin, konting pahayag lang po. Sige,
Sige, tuloy mo lang. Emily Agustin? Come on, Andrea. Answer the phone. Sabi mo nandyan. Wala naman ah. Malay ko. Baka sumama kay Eric sa Maynila. Yun ang narinig ko sa usapan nila kagabi eh. Ngayon, kung wala ka ng kailangan, busy ako. Wala pa ba si Sir Eric mo? Ay, tumawag ho. Malilate daw ng sundo sa inyo. Di ko pa naman dala yung cellphone ko. Andrea! 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 Andrea? 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 Pinaghahanap ngayon si Francisco Baluyot alias Mang Isko na nakatira sa Tondo, Maynila. Sa salang pagpatay sa isang kilalang newscaster ayon sa testigong si Rina de Guzman. Ayon sa report, si Francisco Baluyot ang huling nakita sa lugar ng krimen. Hanggang sa salukuyan ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad ang sospek. Ito po si Kenneth Pasilongan, nag-uulat. Hayop ka talaga, Rina. Kinakailangan ipaliwanag ko to sa mag-asawa. Naintindihan niyo ba yun, Itay? Wanted ka. Hindi ka pwede magpakita sa kanila. Alam kong hindi niyo kayang gawin yun. Pero huwag niyong kalilimutan, Itay. Walang hustisya para sa ating mahihirap. Alam kong kailangan natin ng pera. Sumuko ka, Isko. Nay, hindi pwede. Tay, ang mabuti pa, doon muna kayo sa bayan ni Teodolfo sa Cavite. Sigurado nakatimbre na kayo dito sa Tondo. Perlita,
Patutunayan ko sa inyo na wala akong kasalanan. Obet, huwag mong pababayaan ang iyong inay. Oo, Itay. Aayusin ko lang yung gamit ko. Ikaw ba si Rina de Guzman? Opo. Sigurado ka bang itong taon to nakita mo? Oho, si Mang Isko ito. Kasama namin ito sa bahay Tsaka hindi ako pwedeng magkamali. Dahil siya ang family driver ng mga Sandoval. Nagulat nga ako dahil bigla siyang dumating tapos hinahanap niya si Andrea. Kailangan daw niya ng malaking pera para sa operasyon ng asawa niya. Di iniwan ko siya sa bahay, nag-grocery ho ako. Sir, additional evidence nakuha namin sa crime scene. Ano ba yan? Dulo ho ng kutsilyo, sir. Nakita niyo ba kaputo nito? Posibleng dala ng suspect, sir. Matapos na distrong kayo ng cabinet. Kung sakaling lalabas ang mga fingerprints dito ni Mang Isko, handa ka bang tumistigo? Oho. Hindi ka nila pwedeng kunin sa akin. Good afternoon. Good afternoon. Magpapabuko sana ako for 2. Nandiyan na rin yung documents ng bata. Saan po ang destination ninyo? Sa New York. Excuse me, can you give me the soonest possible flight, please? Yes, ma'am. Maupo po muna kayo. Mr. Reyes. Pauline? Good evening, Andrea. Namumutla ka. Sinusumpong ka ba? Hindi. Napagod lang ako sa pag-akit sa hagdan. Kanina ka pa ba? Kararating ko lang. Narinig ko kasi umiiyak yung bata kaya dumiretso na ako dito. Akin na. Pakitingnan naman yung niluluto ko. Punasan mong pawis mo, oh. Rina,
Si Andrea. Oh, nasa kwarto ng bata si Andrea. Sige, thank you ah. Sige. Hi, Mami. Oh, buti dumating ka. Bakit? Hindi si Mang Isko ang pumatay kay Myra. Ha? Hindi kita maintindihan. Si Emily, ang asawa ni Dr. Agustin. Sino bang tinutukoy mo? Si Rina. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Nakita ko ang litrato niya kasama si Dr. Agustin. Nakita ko rin doon yung kaputol ng kutsilyo. Pati na rin yung nawawala kong alahas at pera nandun din. Nakasalubong mo siya sa baba. Alam na ba niya? Malamang hindi pa. Natatakot ako. Kung nagawa niyang patayin si Myra, hindi na magdadalawang isip na patayin niya rin tayo. O sige, gagawa ko ng paraan. Tatakas tayo. Halika na. Ah! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ako ang inabuso! Maraming buhay ang sinira. Yun lang ang sinisingil ko. Mamamatay ka! Paano ba yan, Andrea? Tapos ka na. Wag! Hawa ka! Rina, wag! Wag! Bye-bye, Andrea. Rina, wag! Ma'am! Mang Isko! Tulungan niyo ako rito! Sandali, ma'am. Mami! Ingat, ma'am. Ayan, sige. Ma'am, si Pauline.